Sa tinagal-tagal ba naman na namayagpag ang kumpanyang Apple sa buong mundo sa pangunguna ng co-founder nito na si Steve Jobs. Take note, co-founder po siya. Pero sa totoo lang po, pag narinig mo ang Apple, nakakonect yan kay Steve Jobs. Bagamat noong October 2011, pumanaw na po ang guy na ito, no? Pero pag naririnig mo pa rin ang Apple, sa kanya pa rin na ibabalik. Tama po ba? Well, Apple is one, or should I say, I will not say one, the best company in the world today. I can say that. The best company in the world today, although mas prepare ko talaga ang Samsung pagdating sa smartphones. Although Apple user din kasi ako, pero iba rin na may Android ka. Kasi para po sa akin, yung Android mas friendly sa kung ano man yung ginagawa natin. I'm recording this right now using Android more than I'm using Apple kasi yung Apple na telepono ko ay may kalumaan na po. Okay. Isa po siyang lumang model ng phone. Pero iPhone naman po siya sa biyaya ni Lord. Pero mas nagagamit po natin ngayon ang Android. Okay? So wala akong sama ng loob sa Apple, pero kailangan kong iparating sa inyo ano ba ang nangyayari ngayon sa mundo ng technology. Sa mata ng mundo, wow, grabe. Acceleration, di ba? Wow, grabe, promotion. Wow, grabe, high-tech. Yan ang mata ng mundo. Ngayon po, pinag-uusapan po ngayon dito muna po tayo sa side ng daigdig ng technology. Ito pong Apple Digital ID. Maraming natuwa sa buong mundo, yung konbinyente nga naman siya. Alam po ba ninyo yun? Konbinyente. You will just present that Apple ID of yours and then everybody will become easy towards you in making something like making a transaction and all that. No? Pero kasi Apple Digital ID yan eh. Ang pinaka-purpose po niyan, palitan yung physical ID. Sa music po, bagamat kami may mga CDs pa kami, ako mas gusto ko po nakikinig ng CDs, no? Kasi parang mas malinaw ang tunog ng CD, mas buo. At saka may luma kami ditong player pa ng CD. Kaysa dun sa Spotify, maganda naman po siya, nandun na po siya lahat. Pero yung ganito po yan, yung CD, yan na po ang physical copy. Pero ito pong Spotify, digital po yan, no? You don't own digital files, right? Nakasubscribe lang tayo din eh. Oo. Ako nakasubscribe ako dito monthly. Nagbabayad ako ng 149 pesos because music lover po tayo. At saka isa pa, marami pong preachings na magaganda sa Spotify na wala sa YouTube. Sa totoo lang po. Grace preachings, end time preachings. Lahat, marami. Hindi lang po music na nandoon, madami po. Yung mga mahilig sa horror stories, yung kapitbahay namin nakikinig doon ng malikmata. Yun, tapos yung mga Pinoy creepypasta, mga ganyan. Nandun na po lahat eh. Kumpleto na sa Spotify. Yun po ang digital. You don't own that. Wherein, pag pumunta ka dati sa record store, bibili ka ng CD o kaya ng DVD, yung kopya, yung rights, syempre, hindi sa'yo, dun sa producer yun, tsaka sa artist. At tsaka dun sa producer ng pelikula, kung ano man yan na pinopromote nila. Pero yung kopya na binili mo, sa'yo yun. Sa'yo yung DVD, sa'yo yung CD. O nung 19 ko pong halimbawa, naabutan mo, panahon ng plaka. Alam niyo yung mga plaka ng Carpenter's Bee Gees? Ay, nagpatugtog ako ng plaka ng Bee Gees kanina. O, yun po ay sa amin pong lolo. Yung Saturday Night Fever. Maganda po siya, kaya lang may gasgas na. May gasgas po siya. Pinunasan ko siya, pero yung, alam niyo po ba yung moist? Nandun na talaga. Pinunasan ko talaga ng basang damit. No. Kasi baka magasgas palalo. Pero physical copy po yung mga yon, no? Compared doon sa, anong tawag dito? Digital na hindi mo siya own, pero nakasubscribe ka. Ano ngayon ang ibig kong sabihin dito? Makinig pong mabuti. Mas madaling mag-control sa digital. Amen? Ito na naman po tayo. Yun daw po bang digital
Yun po ba digital Apple, yung ba Apple Digital ID raw po ba, yan daw po ba ang mark of the beast? Alam nyo ngayon palang sasabihin ko, it's a big no. But, ito na po yung, makinig po mabuti, ito importante dito, hindi po siya ang mark of the beast. Pero, prepare na po nito kung paanong magiging sa panahon ng paglabas ng Antikristo. Pero hindi pa po yan ang mark of the beast. Huwag kayong matakot. It's not yet the mark of the beast. Nandito pa po tayo mga mananampalataya. Balikan po natin ang Apple. May nakausap ako, tawa ako ng tawa. Ang galing naman ng mukha ko. Ang galing naman ng iyong utak. Ang imagination mo. Sabi niya sa akin. Ano po siya? Mahusay po siya. Minsan nagkwento siya. Matagal na po itong kwento niya. Hala, yan sa Antikristo yung Antichrist daw yung Apple. Paano mo nasabi ka ako? Bakit? Ano ba yung bunga na kinain ni Adan at Eva? Hindi ba mansanas yun? Hindi lang binanggit ng Biblia kanya, pero mansanas yun. Kinagat nila yung apple kanya. Wow, tindi mo chong ako. Of course not. Walang binabanggit kung anong bunga po yung kinain ni Adan at Eva. Kaya wag tayong magbibigay ng mga conclusion. Amen? Ang Apple po ay isang napakagandang company. Hanga tayo kay Steve Jobs. Binabasa ko nga po dati yung biography ni Steve Jobs. Kahanga-hangang tao. No? Akalain nyo, 1970s pa, inano niya yung computer, dinevelop niya. Alam yung mga smartphones dati? Hindi, yung mga dati pang noon ng mga telepono. Meron palang tatak na Apple doon. Iba't iba yan. Hanggang dumating po talaga yung pinakamalaking isa invention niya, yung desktop. Noong mga 1970s, sila po yun. Apple na yun. At si Steve Jobs, bata pa po doon. Nakaka-bless po naman kung titignan mo. Pero dumating po kasi ngayon, lalo na ngayon, natutuwa po ako ngayon kasi ang dami nagbabantay sa end times and I love that. No? Tuwang-tuwa ako doon sa mga Kristyano nagbabantay sa end times. Although we are not date setters, but at least alam natin na kung ano yung awareness natin sa nangyayari sa paligid. Like this one. Sapagkat ito pong Apple Digital ID ito, ini-implement na yata sa iba't ibang lugar sa state, sabi nung tiyahin kong tumawag kanina. Ay, magiging digital ID na. It means, hindi na uso ang physical ID. Alam naman natin yung mga physical na money. Wala na rin, di ba? Puro tayo naka-digital na rin tayo sa sa pera. Alam niyo po ba nung lumabas yung digital money? Makinig mo mabuti. Nung lumabas yung digital money, yung cashless society na binabanggit, nung in-implement yan, may nagsabi dati, sa akin din, susunod na dyan, digital ID, sabi niya. Tama nga po. Tama o hindi? Nangangaral din po ng end times yung mama na yon. Hindi kami pareho sa mga turo, pero sabi niya, susunod na ang digital ID. And it makes sense. Ito po, tingnan yung nangyayari ngayon. Tuwan-tuwa ako doon sa mga nag-aaral ng end times. Hangang-hanga po ako kasi binabantayan nyo talaga ano nangyayari. It means you are so excited to meet Jesus. Again, ito na naman po tayo sa controversial na ito. Yung controversial na pag sinabing Jesus is coming, ano bang nasa kokote ninyo? Ano bang nasa utak ninyo? Jesus is coming! Ba yung iba pinagsama ang second coming sa rapture? Hindi po ganoon. Magkaiba, separate event po si rapture, separate event si second coming. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Pag pinagsama mo yan, marami kang masasagasaan na verses at hindi aakma sa rightly dividing the scriptures na iniuutos ni Pablo sa atin. Okay? Nagawin para maintindihan ang Bible sa konteksto. More than half of the New Testament si Paul ang sumulat. Kaya alam ni Pablo ang sinasabi niya kung paano gawin ang lahat ng yaan. Amen po ba? Makinig tayo kay Pablo. Makinig tayo kay Paul. Amen po ba? Balik tayo sa digital ID. Pag naging digital ID, magiging madali po ba? Super dali. Bukod pa sa katotohanan na kahit saan ka pumunta, pwede kang matrace. Ha? Kaya bibihira makagawa ng masama. Amen po ba? Kaya nga po nagkaroon lahat ng SIM, di ba, ni-register natin? Natatandaan niyo yun? Pre-COVID days, nagkaroon na po tayo ng SIM registration, which is good.
Ganyan din po ito. Pero itong digital ID, bigatin po ito. Kasi, pagkakakilanlan mo na yan eh. Amen? Pagkakakilanlan mo na yan. Again, this is not the mark of the beast. This is just, something to prepare the coming of the lawless one. Pero hindi pa po ngayon yan, ha? Dahil nandito pa po tayo mga mananampalataya. How about maging ka-good vibes ka na kung hindi ka pa ka-good vibes, no? At subscribe ka lang dito. Share the video of good vibes. Dito walang ibang bida kundi si Jesucristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus. Again, the digital ID, Apple Digital ID, that is not the mark of the beast. Yan po ay parang patikimski. Yan ang tamang term. Patikimski, what will happen matapos tayong ma-rapture. Anyway, hindi na po natin makikita yan. Kung tutusin, hindi na po natin yan concern. But, because of our love, dun sa mga maiiwan, hayaan mo malaman nila. God bless po.